Okay, sa mga sayan, welcome back. Dito tayo ngayon, mag-vlog tayo tungkol sa back day. Actually, full day, pero ang gagawin ko, yung i-detail ko sobra is yung back day. Kasi last vlog natin or na informative, chest yung push day ako noon. Pero ang tinakal lang natin is more on chest day. Okay, so papakita ko sa inyo kung ilan yung exercise natin sa back ngayon, today. Tapos syempre, explain ko na rin ng konti kung bakit yun yung mga um, napili kong exercises, okay? So, ayan, para lang info lang din sa inyo, twice a week ako ngayon nagbaback. So, ito yung back day 1 ko. Tapos, next time naman yung back day 2 yung papakita ko sa inyo. And, ayan, actually, pag twice a week naman kayo nagwo-workout, pwedeng ang gawin nyo. Kasi syempre, ang back muscles natin, isa yan sa pinakamalaking muscles natin sa katawan Kaya, it's either kung gusto niyo, for example, hiwalay niyo yung lats or hiwalay niyo yung rhomboids niyo and yung upper back niyo. So nasa inyo 'yun, di ba? At syempre kasama rin din yung lower back and syempre part din yung rear delts natin. So nasa inyo 'yan kung saan niyo siya isasama. So hindi ibig sabihin back day ako ngayon. For example, sinama ko yung rear, actually kasama yung rear delts sa back day ko. Pero dati nung bro split ako, yung rear delts ko nasa shoulder day siya. Okay? So ang ginagawa ko kasi ngayon, since yung shoulders is hindi ko naman masyadong, hindi naman sa hindi ko gustong i-improve. Gusto ko pa rin siya i-improve kasi sa physique kailangan ng broad shoulders Pero isa kasi siya sa mga strong point ko. So ang ginagawa ko lang ngayon, since ano ko na siya, strong point ko siya, dahil nag-workout siya tuwing upper body exercise natin or ibang movements ng upper body natin like sa chest, nag-workout yung front delts. Sa back naman, nag-workout yung rear delts. So, most likely, pag push day ako, shoulders, ginagawa ko na lang side laterals. Diba? Pero paminsan, kung gusto nyo, i-add nyo rin yung side laterals sa back din nyo. Nasa sa inyo yan. Basta, next time gagawa ko ng complete video kung paano kayo mag-structure yung split na gusto nyo, okay? So, ayun lang. Kasi yung split ko ngayon is push-pull leg, tapos rest, tapos push-pull, tapos rest. Okay? Paminsan dinadagdagan ko yung pwedeng 3-1-3-1. Push-pull leg, rest, pwedeng push-pull leg, rest ulit. Or papalitan ko ng isang body part yung isa. Depende. So tara, workout na tayo. Ito, first exercise natin. Actually, hindi pa siya first exercise, activation lang to. Yung first exercise natin mamaya is yung single arm pull downs, okay? Coming in. Okay, so mga sayan na yan, actually itong mga papakita ko sa inyong exercises, ito yung mga ginagawa ko ngayon, okay? So ito yung mas napili ko ngayon kasi nag-start na ako matagal na ako start ng prep. Sabi ko sa inyo, ang start ng prep is dapat off-season pa lang start na siya. Pero nandito na ako ngayon sa bagong phase ng training ko. So meron na ulit akong bagong exercises. So ito yung mga napili ko na exercises na feeling ko mas mag-i-improve yung back muscles natin, okay? So actually mas gusto kong gamitin dito sa single arm pull downs yung pang shoulder na utility para at least syempre nakakahinga ka rin. And mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Hintayin ko lang yung puan na yun. Though pwede nyo rin gamitin to. Okay, so nandito na, napalitan na natin. So yung isang reason kung bakit mas gusto ko to kesa dun sa isa, number 1, makikita nyo yung mukha ko. So, ayan, walang nakaharang sa mukha natin. Number 2, mabilis siya i-adjust. Okay? Though mabilis lang din naman yan. Pero mas preferred ko lang to, lalo na kung sobrang paano ba? Tamad kayo? Kung gagawin sa akin? Hindi. Ayun, siyempre, sinabi ko lang yon kung walang ganito sa gym nyo, or kung walang ganun, di ba? At least meron kayong choices. So, ngayon, yung isang reason kung bakit gusto ko siyang i-adjust, kasi gusto natin, yung pull downs natin, aligned yung arms natin kung saan nanggagaling yung cable. So, for example, paano ko ba? Yan, for example, ganyan, yan. For example, ito. Kunyari, ito yung cable. Andito siya. Ito. Dito ka, Jace. Though, halos lahat naman ng cables, hindi naman halos lahat. Pero na-adjust kasi ito. Okay? I mean, umiikot siya, nagro-rotate siya. Pero ang gusto natin, yung mismong pinanggagalingan ng cable, pa-align sa arms natin. Ganyan. Yan. Ayaw natin yung
Kunyari, yung gitna ng katawan natin yung naka-align. For example, makikita nyo pag yung gitna ng katawan natin naka-align, so syempre manggagaling sa gitna yan. Though medyo maganda rin yun kasi syempre mas may stretch. Pero ang disadvantage naman yun, pag hinila mo na siya, medyo parang naka-flare out. Papunta dito yung elbow mo. Palabas. So ang gusto natin, puro ganito. Okay? Kasi ang talagang number one naman na, ako ito ang number one na inaano ko sa pull downs ngayon sa lats, yung kung saan nagka-travel tong elbow ko. Saka number one, pinaka-important is yung upper arm. Okay? So gusto ko nakatapat yung upper arm doon. Ngayon, sa level naman nung handles, it's either ito ang i-adjust nyo or yung upuan ng ilalayo or ilalapit nyo. So yung number one tip ko sa inyo, for example, ganito muna kayo. Ito yung kamay nyo, for example, nandito sa gilid. And then supinate kayo. Supinate. And then try nyo itaas, itaas, itaas. Kung hanggang saan nyo kaya na, hindi siya nahihirapan na nagro-rotate siya ng pag ganito. Kasi for example, ginanon niya ko yan todo, hindi na yan kaya. Para ma-move ko pa siya pataas pa, kailangan kong i-rotate yung kamay ko. Okay, tinan nyo Ayun mapupunta na siya dito. Pero pag yung ganyan, ayun nakikita niya nagbe-bend na to. Hindi na kaya. So iba na. Nagbe-bend na to, nagbe-bend na yung elbows ko para lang mapunta tong palm ko sa taas. So hindi siya kaya ng So, ayun ulit, supinate and then bang, 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 bang. So, most likely, ito yung level na gusto ko. Okay? So, ganyan. So, dapat yung cables, actually, sabi ko sa inyo, upper arm ang importante. Kasi pwedeng nakaganito kayo, pero itong upper arm nyo, nakatutok pa ganun. Kung saan nanggagaling yung cable. Actually, mas maganda kung ganito sa cables. Ayan. So, yun yung gagawin ko. So, for example lang, nakatayo ko siya gagawin. Bang, bang, bang. Ito yung cue ko. So, kailangan ko lumapit. Diba? Since nakaupo tayo. Ako, ang daming salita. Ito yung sabi ko sa inyo Diba gusto niyo ng informative? Though ako, alam ko naman na kung saan yung ganito ko Pero mas maganda pa rin isi-check siya time by time. Bang. So, for example, ganyan bang. So, ito yung gusto ko. Tapos, kung tingin yung tapat na siya doon, make sure hindi kayo gumaganito. Kasi syempre, pag gumanito ako, tinan nyo bang, mapupunta doon yung ko. Diba? Ngayon, pag nag-lean back naman ako, tataas naman siya. So, most likely, kung nandito nang gagaling yung cable, itong line na to, hanggang dito lang siya maano. Gets? So, hindi nyo na ma-maximize yung range of motion nung lats nyo. Sabi ko sa inyo, align, di ba? Align muna natin. Ayan, align. Ba. Ulang. So kagaya niyan, kung kulang, pwedeng ito yung adjust ko or ito, or ako yung umadjust. Ayan Kita nyo? So start na natin. Ang isa pang number one ayaw natin. Pag nagpo-pull downs kayo, ayaw natin na nagro-rotate to. Okay? Kasi ang nangyayari nun, naro-rotate na lang, hindi nyo na na-fully stretch yung lats. Pag ni-rotate nyo. For example, kita nyo to Kunyari, bang! Pagpabalik na ako, i-rotate ko. Diba? Imbis na nag-workout yung lats nyo, ang nangyayari, dinadagdagan nyo ng rotation. So, hindi siya okay. So, pag pinull natin, ang gusto natin, sa elbow tayo magpupull, drive nyo lang yung elbow nyo, papunta sa floor. Okay? Ito. Kita nyo yung elbow, upper arm, papunta sa floor. Ayaw natin yung ganito, papunta sa likod. Okay? Ang pwede nyo gawin dito is, for example, pagka-pull nyo, pwede nyo siyang dagdagan ng konting movement na pag ganito. Okay? Isipin nyo lang, iniipit nyo yung bicep nyo dun sa lats. Pero wag yung pag ganito. Okay? I just wanna win. Yeah. Tell again. Yeah. State your name. Been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything.
Swimming. Okay, so tapos na tayo sa isang pull down, single arm, pero this next exercise natin is row naman tayo. Guys, ito tatandaan nyo, pag nagro-row kayo, yes, pwede nyo matarget yung lats sa row, pero tandaan nyo, yung row movements lang na kapag yung elbow nyo malapit sa katawan nyo. Okay? That's the only time na matatarget nyo ng sobra yung lats nyo. Pero the rest ng mga ibang row, pag tumataas na yan, most likely, hindi na masyadong mag-activate. Tutulong pa rin yung lats, pero hindi siya kasing effective ng row na pang lats kapag yung elbow malapit sa katawan. Okay? So, ano ba yung mga exercises na row na malapit sa katawan yung elbow? So, for example, seated row. Yan, isang example yan. Bang. Gets? Ngayon, kung pipili man kayo, syempre, ibang muscle fibers na hit naman ng row kaysa sa pull downs. Sa row kasi kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong na-stretch. Unlike pag sa pull downs, tingnan nyo, o, diba? Stretch na stretch yan pag nasa taas. Bang. So, mas stretch pa rin naman. Pero most kasi ng rows talaga, para sa mid-back siya or yung tinatawag na rhomboids and upper back. So, yun. Kagaya nito, pwede kong i-target yung lats ko kung gusto ko, kung ito yung gagamitin ko. Kaya yung mga sinasabi ko sa inyo, for example, nakadepende yan sa machine, nakadepende sa, hindi pala nakadepende sa machine, sorry. Kahit anong machine gamitin nyo, nakadepende yan sa placement ng katawan nyo. Tsaka kung paano nyo i-execute, lalo na yung mga joints nyo, kung saan siya nagta-travel. Yun yung pinakamahalaga kung ano man gusto nyo yung target na muscles. Kasi for example, dito sa T-bar row, pwede akong medyo tumaas. Pag tumaas ako, bababa yung siko ko. Or ibahin ko yung hawak ko. The more na mas bumaba naman ako ng konti, tataas yung position ng elbow ko. So mas may hit ko ngayon yung rhomboids and upper back. So ngayon sa second exercise natin, yun yung i-hit ko. Pero bago mag-start mamaya, papakita ko rin sa inyo yung pang lats na row if ever. So sa back day 1 ko, ito yung napili ko, chest supported. Kung mapapansin nyo, wala ko masyado ng mga compound movements na row, kagaya ng barbell row. Pero hindi ibig sabihin okay din siya. Sa back day 2 ko meron din siya kasi ang advantage naman ng mga barbell rows, pati yung erectors mo na workout kasi syempre kailangan niya ng pang stable di ba? So pag gaganito ka, medyo na workout din yan. So ngayon ang gagawin natin, i-isolate natin yung muscle na tina-target natin. Kaya yung mga exercise selections kung mapapansin nyo dun kung bakit yung, okay? For example, ito. Ayan, chest supported siya. Wala na akong iisipin sa ibang parts ng back ko like erectors or kung ano man kasi nandyan lang siya. Ang gagawin ko lang is pull. So kung gusto ko ng lats, dito ako hawak. Kasi pag dito ako humawak, malapit siya sa elbow. See? Ayan o. Yan, lats yan. Okay? Pero I don't think mas effective yung row. Kung gusto nyo talagang ma-isolate yung lats, mas best pa rin talaga yung mga galing sa taas na movements. Pero syempre, try nyo parehas. Kasi mamaya, meron akong pang row na pang lats. So ngayon, upper back yung tatarget natin. Tatry ko medyo bumaba ng konti. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit ina-explain ko yung pagbaba and taas. Ba't ba ako nag-reverse grip? Mamaya na pag heavy. See, ayan, pag mataas ako. Pag gusto ko bumaba ng konti, ayan, ayan. Kita nyo, pag pinul ko yan, kita nyo, bang. Ayan, upper back. Pag tumaas ako na sobra, makikita nyo yung elbow ko, ayun, medyo bumababa na rin siya. Diba, ayun. In a way, cause I got big racks coming, I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the Fit Lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big. Okay, so mga sayan, next exercise natin, row tayo, pero ang target natin is lats. So ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kailangan yung upper arm or yung elbow nyo malapit sa katawan. Okay? Para ma-target natin yung lats. So, pinili ko tong row na to. Kasi, kung mapapansin nyo, actually, yung mga ganitong machines, gumagaan siya kapag nasa contractions ng row. For example, dito. Ayan, mas magaan na siya dito. Compared pag nandito siya, mas mabigat siya. Ayan, no? Pag nandito na siya, magaan na siya onte. Pero konti lang. So, napaka-important dito yung seat. Number 1 yung seat.
yung height ng seat, tapos yung placement ng kamay. Okay? So yung gagawin natin ngayon, hindi single arm. Pagsasabay na natin to. Check ko lang yung weight. Okay. So syempre, practice muna tayo kung tama yung travel ng elbow natin. Okay, masyadong mababa to. Okay. Ngayon, for example, kung yung mga ibang, sabi ko sa inyo kasi lahat ng ibang machines, iba-iba yan. So, kung gusto nyo pang mas lalong ma-stretch yung lats nyo sa row, try nyo umatras yung puwet. So, the more kasi, for example, ganito lang ang row nyo. The more na i-atras nyo yung puwet, kung mapapansin nyo, pag nag-upright ako ng ganito, ayan, ganyan lang siya. Pero pag tinaas ko yung puwet ko, ay inatras ko, see? So, pag nag-upright ako, ganyan na siya. So, the more na mas mataas siya, sabi ko sa inyo, di ba, mas na-stretch din yung lats natin. Though na-stretch din yung lats natin pag sa row, pero hindi lang sobra kagaya ng sa pull down. Pero since row to, hindi naman natin siya kailangan targetin ng nakaganyan tayo. Okay? Ngayon sa mga handles naman, sa hawak ng rows, nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyo. Kung underhand ba, or overhand, or yung neutral. Sinasabi ko sa inyo, yung number one important dyan is yung elbow tsaka yung upper arm kung saan siya nagta-travel, di ba? Yun yung sinasabi ko. Ngayon naman, tungkol naman kung sa narrow or wide, ang difference lang nun, pag the more wider ang grip nyo, mas hindi kayo nakaka-full stretch. Ayun, no? Kasi yung range of motion, medyo bawas yan. Ito, titingnan nyo yung elbow ko nandyan. See? So, kapag narrow yan, nandyan yan. Diba? Mas maano siya. Unlike pag nandito yan, ayun o. Oh. Tsaka shorten yung movement. Pero okay din naman mag-wide grip kayo paminsan-minsan kasi yung wide grip, malakas tayo sa mid. Diba? For example, yung shorten and lengthen ng muscle. Sa mid, malakas yung mga wide grip. Kung papansin nyo, makapag-heavy kayo dun. Yun nga lang, yung range. Diba? So, pero sabi ko sa inyo, diba, may recent studies na sa eccentric talaga yung sa stretch, sorry. Sa stretch talaga yung growth ng muscle. Okay? Wala na tayong warm up kasi third exercise na to, guys. Actually, 4 exercises na tayo sa back. Bags on big bags coming, coming in. Yeah, race. I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2233, I'm on 10 again. Pump up the act. Okay, so tapos na tayo sa third exercise natin, which is yung row para sa lats. Kung mapapansin nyo kanina, tandaan nyo pag mag-row kayo na tinatarget nyo lats, huwag nyo na masyadong palalagpasin sa likod, okay? Or huwag nyo nang iisipin na tawag dito, retract yung shoulder blades nyo. For example, pag pinul nyo, paminsan kasi, pag niretract nyo yung shoulder blades nyo, kaya hinihila nyo, sinamahan nyo ng retract ng shoulder blades. Akala nyo nagalaw nyo yung weight, pero ang totoo, sinamahan nyo lang siya ng retraction ng shoulder blades, okay? So gusto natin, sa lats lang siya. Bang, dikit yung chest. Yung sa support, sa bench. Then, pull. Hayaan mo lang yung lats mag-work. Okay, so last exercise natin. Ito naman sa erectors naman tayo or lower back. Hyperextensions tayo, guys. So dito sa hyperextensions, ginagawa ko na dito, nag-high reps lang ako. Start muna kayo ng body weight nyo lang. Practicein nyo lang muna ng tama yung form or mas na-feel nyo sa lower back nyo or sa erectors. And then, tsaka kayo mag-add ng weight after that, okay? Pero ako ang ginagawa ko dito, 20 reps. Minsan, pagdating pa ng 15, medyo sore na yung lower back ko. So, paminsan naman, dati, mahilig ako mag-deadlift. Pero lately, hindi na ako masyado nag-deadlift, guys. So, kung mapapansin nyo, more on machines ako lately. Kaysa shoulder, lalo na sa shoulders. Dati, nag-shoulder press ako ng dumbbells. Pero hindi ko sinasabing hindi nyo gawin. Mas may napili lang ako na exercise na feeling kong mas mababa yung risk for injury. Lalo na sa akin. So, ito, hyperextensions. Last exercise natin. Actually, sinusuperset ko to sa rear delts, pero syempre, back workout to, top 4 ko na exercise na ginagawa. Hindi naman top 4. I mean, 4 back exercises na ginagawa ko dito sa back day 1. Okay, so ito na yun. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask. Okay, sa mga sign na to, back update din. Nang solo lang tayo kasi madalas pag nagba-back post tayo may kasama tayong iba. So, poposting muna tayo, okay?
Okay, so mga sayan, ayan, at least, tapos na yung vlog. At least tuloy. Nakakatuwa kasi nakita ko yung sa video yung back progress ko, which is, grabe, natuwa rin ako sa sarili ko. So yan, sobrang excited na ako, todo tayo ngayong prep. And yan, sana marami kayong natutunan sa video na to. Hindi ko sinasabing ito yung best para sa lahat. Pero pwede nyo siyang itry para titingnan nyo kung okay siya sa inyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, actually kahit mga studies yung mga lumalabas sa studies sa science base, actually totoo naman, maganda siya. Pero kung mapapansin nyo, yun yung parang sa average population. So paano pala kung hindi yun yung pinaka-effective din para sa inyo? Kasi sa studies, di ba parang ina-average naman nila yan. So, ayan, so, kaya sa exercise, hindi ko sinabi lahat ng studies guys may mga certain studies lang din. So, kagaya niyan sa exercise, lalo na sa exercise, syempre iba-iba tayo ng katawan, iba tayo ng size ng ano. So, pili lang kayo ng exercise kung saan yung mas feel na mabuti, kung saan kayo mas nagpa-progress na mabuti, kung saan feeling yung mas nagpa-progress kayo. Parang inulit ko lang Basta kung saan kayo mas nag-enjoy and mas nagpa-progress. Yun yung mahalaga sa exercise selections, okay? Tapos, ayun, syempre, iwas yung risk. Huwag tayo mag-ego lift. So, try nyo rin minsan mag-notes. Kasi tandaan nyo, ang pag-freestyle ng training, yes, meron tayong growth dyan. Magpa-progress din tayo dyan. Pero mas maganda kung nino-notes nyo yung mga lifts nyo or yung journal nyo para alam nyo kung nagpa-plateau na ba kayo dun sa training na yon, kailangan nyo ng palitan ng ibang exercise naman, mga ganun. Marami kasing factors yan, okay? So yun lang naman, ang dami ko na naman sinabi. Ayan, shoutout lang si Team KG, kay Big Boss, shoutout Team KG number 1. Siyempre, Waking Supplements, tapos Legendary Equipment, KSYN siyempre, tapos siyempre KSYN Fitness. Para sa mga gustong magtayo ng KSYN Fitness Jump sa gym nyo, try nyo i-consider yung KSYN kung right partner kayo, and right partner ako para sa inyo. Gawin natin, lagyan natin yung city na yan, okay? So, KSYN Franchising, nandito yung details. Pwede nyo akong kontakin sa IG, Instagram, ganyan. Tapos, syempre, online coaching. Kaya hanap ako, okay? Kung meron man ako nakalimutan, available na sa Shopee. Tapos, abangan nyo yung damit natin, lalabas natin, okay? Okay, magsawa mag day 1. Tapos, always stay hungry, stay humble, and be legendary. Sign out.